Mabilis ang takbo ng batang babaeng yan pabalik sa garahe ng bahay sa Barangay Poblasyon sa Malasiki, Pangasinan. Pero makikita na umikot ang bata at bumalik kung saan siya nanggaling hanggang sa napatigil siya at tila may hinihintay. Maya-maya, napakaripas ulit ng takbo ang bata. Makikita na kasunod na niya ang isang lalaking tumatakbo rin habang may buhat na LPG. Biglang hinagis ng lalaki ang LPG sa isa pang lalaki na napag-alamang may-ari ng naturang bahay. Hindi natanaw sa CCTV pero bumunot ng baril ang lalaking may-ari ng bahay at saka umano'y nag-warning shot. Tinamaan dito ang lalaking naghagis ng LPG na umano'y nanloob sa bahay. Damay rin ang isang binatilyong bystander na natamaan sa kaliwang binti. Ang intruder na kasi nga nagbunuan sila. Ngayon, tinumba nung mas malakas daw yung intruder na yon. Natumba yung itong kasi sabi niya may sakit sa puso. Buti nga daw hindi siya inatake. Parang adrenaline. Nakuha niya yung baril niya. Nag-warning shot siya. Yun ang version niya. Sa ngayon, nagpapagaling na sa ospital ang dalawang lalaking na baril. Na-recover naman ng mga pulis ang isang baril at mga basyo ng bala. Napag-alaman ng mga otoridad na magkakilala at magkapitbahay ang lalaking ng bato ng LPG pati ang lalaking may-ari ng bahay. Ang pagkakaalam po namin, sir, nagkaayos na po. Dahil yung kapatid niya, nag-usap po sila kahapon doon sa may munisipyo po. Maayos na daw po yung usapan. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya. Sumailalim na sa inquest proceeding ang lalaking nakabaril at wala pa siyang pahayag sa ngayon. Itong nag-warning shot, meron siyang kaso doon sa 10591. Yung unlicensed owner of firearm, unregistered yung firearm niya, may natamaan, resulting in physical injuries. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Nagtamo po ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng isang babaeng senior citizen. Nag-viral ang ginang dahil inakalang pinalo siya sa ulo pero iba pala ang lumalabas na sanhi ng kanyang mga sugat. Saksi si Mariz Umali. Sa kuha ng CCTV na ibinigay sa amin ng Libertad Police, makikita ang ginang na yan na may benda sa ulo sa isang MRT station bandang alas 8 kagabi. Ang naturang ginang ang nakuna ng litrato ng isang netizen. Hindi aniya masabi nito ang kanyang pangalan, pero nabanggit na pinagpapalo siya sa ulo. Ipinost ito sa social media ng netizen sa pag-asang makita ng kanyang mga kaanak. Nakarating naman ang post sa anak ng ginang na pinuntahan din agad kagabi. Natunto namin ang ginang na napag-alamang si Marife Fernandez, 74 years old. Ayon sa anak niyang si Emmanuel, may Alzheimer's disease ang ina. Kondisyon ito na nagdudulot ng pagkalimot at pagkawala ng kakayahang gumawa ng pang-araw-araw na gawain. Kasi nawala po ito noong August. January 2 pa daw po na siya, nasagasaan ng motor. Sa pagkakaalala ni Nanay Marife, ang nangyari raw ay naglalakad daw siya sa kalsada sa Antipolo ng isang gabi. Naglalakad na hindi ko kakalain yung motor eh. Ayun na nga, yung dumaan kami. Oh, tapos? Eskinita na. Ha? Pumasok pa yung motor. Oh, tapos? Ayun, nagasa. Lumalabas na January 2 pa raw na bundol ng motorsiklo si Nanay Marife. Kaya siya nagkasugat sa ulo, mukha, mata at tuhod. Ayon sa anak niya, dinala naman ang nakabundol ang kanyang ina sa ospital, pero tinapalan lang daw ng benda. Nakarating daw siya sa Pasay City kung saan siya nakita ng netizen at sinundo ng anak. Sa abiso ng barangay, dinala sa ospital si Nanay Marife at doon tinahi ang kanyang sugat. Masakit yung pagkatahi. Pinuntahan namin ang Libertad Police at ipinagtanong na rin namin sa Antipolo Police pero wala pa raw reports sa kanila kaugnay sa insidente. Gayunpaman, nagsasagwa na rin daw sila ng backtracking para matukoy ang buong pangyayari at mapanagot ang nasa likod ng sinapit ni Nanay Marife. Gusto po siyang managot. Pero nang tanungin si Nanay Marife kung gusto ba niyang kasuhan ang nakabundol sa kanya, Huwag na, walang-wala yun. para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Iniimbestigahan na po ng BFP ang sanhi ng sunog sa Valenzuela City kung saan nasawi ang 16 taong gulang na may autism. Saksi si Oscar Oida. Bangkay na ng kanilang 16 anyos na anak at tumambad sa isang lalaki at kanyang misis sa Valenzuela City. Nasawi ang binatilyo nang masunog ang kanilang inuupahang bahay
sa Barangay Malanday pasado alas 8 kaninang umaga. Ang biktima na isang person with autism naiwan sa bahay kasama ng mga natutulog na nakababatang kapatid nang mamasada ang kanilang ama. Yung dalawa nagbantay, iniwan ko silang 3 madaling araw, tulog na tulog naman yung dalawa. Kaya yung isang special child, umakyat sa taas. Very vulnerable sectors ang mga persons with disabilities. No? So, hindi natin dapat pababayaan na maiiwan sila sa bahay na unattended. Sa inisyal na investigasyon ng Bureau of Fire Protection, lumalabas na sa kusina sa ikalawang palapag ng kanilang bahay nagsimula ang sunog. It's still under investigation. No? We cannot give official statement kung ano yung talagang naging cause. No? Pero nagsimula ito possible doon sa yung kalan na may open flame na kalan. Nagsisisi ang ina ng biktima na umalis sa tahanan nitong bisperas ng bagong taon matapos makatampuhan ang asawa. Kasi po nagkasamahan lang po kami ng loob, sir. Pero hindi ko po inaasahan na ganito po yung nangyayari sa amin. Hinala naman ang landlady ng pamilya. Lighter umano ang iniaabot na pampakalma ng ina sa tuwing sinusumpong ang anak. Lagi niya po kasi binibili ng lighter yung anak niya. Lighter na maliit. Lagi po niya sinisindihan yon. Nung naglayas po siya, naglayas po siya, sinabihan po namin yung dalawang anak niya na bantayan niyo yung kapatid niyo, baka maglaro ng lighter. Iniimbestigahan na ng BFP ang anggulong niyan. Hindi natin pwedeng i-rule out right away na pacifier niya. Pero yun din, based sa aming pagtatanong sa mga eyewitnesses at saka dun sa naimbestigahan natin na witness dito, medyo nagka-calm down nga daw po yung ating victim kapag nakakita siya ng flame. May 4 na ibang pamilya pa ang nadamay sa sunog. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida ang inyong saksi. Dinito ni Pangulong Bongbong Marcos ang mahigit 92 billion pesos na unprogrammed appropriations sa pinirmang national budget para sa taong 2026. Pero ang ilang mambabatas, kinababahala pa rin ang mga natitirang unprogrammed appropriations na posible raw magamit sa katiwalian. Saksi si Ivan Mayrina. Hindi tayo napapayag na mapunta sa kurakot ang salaping pinaghirapan ng bawat Pilipino. Pangako yan ni Pangulong Bongbong Marcos matapos pirmahan ng halos 6.8 trillion pesos sa pambansang budget para sa 2026. At dahil nabisong bahagi ng mga budget para sa mga nakalipas na taon ay napunta sa mga maanumalyang proyektong pang-infrastruktura. Mahigpitan niyang sinuri ang budget ngayong taon. Paraan niya iwas kurakot. Binito ng Pangulo ang 7 items sa ilalim ng unprogrammed appropriations na mahigit 92 billion pesos ang halaga. Kabilang naman sa itinera sa ilalim niyan ang pondo para sa AFP modernization, pondo para sa obligasyon ng gobyerno sa mga foreign assisted project, at pondo para sa risk management. We will not allow the unprogrammed appropriations to be misused or treated as a backdoor for discretionary spending. Its utilization is provided with safeguards and is only available when clearly defined triggers and tests are met and will be released only after careful validation. Kailangan natin ma-meet yung requirements or even triggers. One is when we have excess revenue, that's the time that we can also unlock that program appropriations. Approve kay Senador Ping Lacson at 3 natira sa unprogrammed appropriations. Pero si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino naniniwalang posible pa rin ang katiwalian hanggat may natitirang unprogrammed appropriations. Tinawag naman niyang shadow pork ni ML Party List Representative Laila de Lima. Ngayon pa lang, balak na yung questionin ni Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice sa Korte Suprema. Ang aking position, all unprogrammed funds in any form are unconstitutional. We're already drafting the petition. Mahalaga din na matuldukan na ito, na ma-define na talaga ng Korte Suprema kung talaga bang ang ganitong uri ng pagbabudget na walang katapat na source of financing ay labag sa ating konstitusyon. Pero nanindigan sa Senate President Tito Soto na isa ang 2026 budget sa pinakamalinis sa budget na napirmahan. Tinawag naman itong People's Budget ni House Speaker Bogie D. Pinakamalaking bahagi ng budget ay napunta sa sektor ng edukasyon. Kabilang sa 1.345 trillion peso budget ito, ang pag-hire ng mas maraming guro at non-teaching personnel at pagpapatayo ng halos 25,000 na classroom.
Pinakamalaking health budget naman sa kasaysayan ng bansa, ang 448 billion pesos para sa taong ito. Pasok na dyan ang 60 billion na pinapasauli ng Korte Suprema. 297 billion pesos naman ang inilaan para sa agrikultura. At kasama na dyan ang pondo para sa farm-to-market roads na dating nasa ilalim ng Department of Public Works and Highways. 270 billion pesos naman ang pondo para sa social services, kabilang ang para sa mga ayuda. Ang ilan sa mga yan tulad ng AIX, MyFIP at Tupad, nagagamit umano sa vote buying at pamumulitika ayon sa ilang mambabatas ng Makabayan Bloc. Pero sabi ng ehekutibo, naglagay naman ng probisyon na hindi pwedeng makialam o mamagitan ng mga politiko sa pamamahagi ng mga ayuda. Politicians shall be barred from the distribution of any financial aid, and we shall ensure that the support reaches the intended beneficiaries without patronage. Walang bawas, walang kulang. So susundan natin yung guidelines na yan under the General Appropriations Act of 2026. Wala yan dati. So ngayon nandiyan yan. Malaking bagay ang paghihigpit sa paggastos sa gobyerno sa pagbagal ng paglago ng ekonomiya noong nakaraang taon. Ibinaba na ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev ang mga growth targets ng bansa. Pero positibong makakabawi ang ekonomiya sa ikalawang bahagi ng 2026. Inaasahan ding maabot ang target na single-digit poverty rate sa 2028. Kaisa ninyo ako sa pagnanais na masiguro ang bawat pisong buwis ay mapupunta sa tamang proyekto at sa tunay na pangangailangan ng ating taong bayan. Magiging mas masino, mas maingat, mas responsable kami sa paggastos ng pondo ng bayan. Mahigit 5 trilyong piso ng halos 6.8 trillion peso budget, popondohan ng buwis at iba pang koleksyon o kita ng gobyerno. 1.6 trillion pesos naman ito ang kailangang utangin. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Mahigit 700 ang sugatan dahil sa iba't ibang insidenteng may kinalaman sa paputok ayon sa DOH. Kinababahala rin ng DOH ang pagdami ng mga naaksidente sa kalsada, inatake sa puso at na-stroke nitong holiday season. Saksi si Rafi Tima. Itinuturing ng suspect at nakataktang sampahan ng reklamo ang 5 lalaking gumamit umano ng iligal na paputok sa Tondo, Maynila na ikinasawi ng isang grade 5 student at ikinasugat ng kanyang kaibigan. Binigyan natin sila ng pagkakataon sana para magbigay linaw, pero kinipit-balikat nila, hindi sila tumugon doon sa ating panawagan. Yung paglabag dito sa RA 7183 o yung batas na sumasaklaw dito sa pagbebenta, paggamit at pagdidistribute ng mga illegal na paputok. Kakakibat na rin ito yung kasong reckless imprudence resulting in homicide and serious physical injury. Hinihinala namang iligal ding paputok na atomic bomb ang naminsala sa mga bahay at ari-arian ilang minuto matapos salubungin ng bagong taon. Sa Tondo rin ito nangyari kung saan 2 ang nasugatan. Nandun pa tayo sa process ng pag-iimbestiga. Tuloy namang nagpapagaling sa ospital ang 13 taong gulang na PWD na si Ronron, 5 araw matapos masabugan ng sinindahan niyang napulot na paputok sa Quezon City. Malabo naman po. Makulit na din maski paano. Okay na yung makulit na makita ko. Hindi walang malay. Sumailalim na siya sa 2 major operation at kailangan ng 3 pang operasyon. Hindi na kailangan putulin ng 2 niyang paa ang lubhang napuruhan, pero mangangailangan pa rin daw sila ng tulong para sa bakal na ilalagay para maisalba ang kanyang binti. Ayon sa Dr. ni Ronron, bagamat hindi kailangan ng dagdag na dugo para sa mga susunod niyang operasyon, kailangan mapalitan ng dugong nagamit sa inisyal na operasyon ng binatilyo. Yung patient ngayong gising naman na siya, intubated pa rin, pero maganda na yung status niya. No, nakakakain na siya, gawa ng paglagay namin ng tubo sa ilong, nagre-respond na yung pasyente. Ayon sa Philippine Red Cross, madalas dumarami ang mga nangangailangan ng dugo tuwing Enero. Bukod sa dami ng mga napuputukan, bumababa rin daw ang bilang ng mga nagdodonate ng dugo pagkatapos ng holiday season. Nananawagan sila sa publiko ng dagdag na donasyon ng dugo. Ayon sa kanilang Secretary General, ang pag-donate ng dugo sa simula ng taon ay isang paraan para gawing aksyon ng malasakit sa kapwa na nagliligtas ng buhay. Base sa datos ng Department of Health, para sa bagong taon, umabot sa 720 ang kaso ng firework-related injury sa bansa. 18% na mas mababa ito kumpara noong isang taon. Pero dumami ang mga biktima ng disgrasya at ilang sakit. Mas marami ako nakitang heart attack at stroke at road crash victim. So, yun ang naging findings natin. Ang statistics namin, there's a 100% increase in the surveillance sites for road crash injuries.
mostly 15 to 24 years old, mga batang lalaki, mostly two-wheeler and three-wheeler vehicles. Halos 1,400 ang road crash injuries mula December 21 hanggang January 5. 7 sa bawat 10 nasawi sa kanila ay mga rider na walang helmet. Nasa 350 naman ang na-stroke at nag-heart attack nitong holiday season. Ayon naman sa PNP, mayroong 4 na pulis na ininquest matapos masangkot sa indiscriminate firing noong Disyembre. Nakakulong. Kung nakakulong sila, hindi na sila sesweldo because they are placed automatic leave without pay. Sa kabuuan, 18 ang naitalang kaso ng indiscriminate firing mula December 16 at 15 ang stray bullet incidents. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.